Magandang hapon ho uli sa inyong lahat. Ako si JDB. Pag-usapan natin ngayon ito pong petisyon ng SMNI sa Court of Appeals na ibinasura. Ang tanong, bakit ito ibinasura? Actually, tinatanong po rin sa akin yan ng iba. Bakit naman ibinasura yan? Ibang klase talaga. Si BBM, sabi nila. Ako, bakit na naman? Si BBM daw po kasi ang may kasalanan kung bakit ito ibinasura. Well, tignan nyo ho kung ano ho nangyari. Eto, sinasabi rito ay the Court of Appeals junked the petition. Binasura raw po ng CA ang kahilingan ng SMNI tungkol po doon sa kanilang 30-day suspension na inisyu ng National Telecommunications Commission. Dahil nga po sa mga iba't ibang mga violations nila. So ito naman pong suspension na to, ito po ay preventive suspension para habang nag-iimbestiga ang Kongreso, 'di ba? Ito po, hindi po sila makakaapekto do'n sa investigasyon. Normal naman po itong procedure na 'to. Bakit itong SMNI, parang, first timer? Nasanay ba sila sa palakasan? Okey. So sabi rito so sa desisyon daw po noong, Thursday, January 4, itong 14th Division dinismiss po yung petition for certiorari and mandamus with the application for a temporary restraining order or preliminary injunction filed po ng Suarasug Media Corporation. Sabi, which does business and broadcasting under the name SMNI. Okay. So sila dating Congressman Rolex Suplico ang mga abogado nito at saka si Mike Tolentino. Mark Tolentino. Alam niyo, isa nga pong pinupuna ko rito noon Hindi ko lang to kinontent, nakakaligtaan ko. Kako, bakit kayo hihingi ng temporary restraining order? Ang temporary restraining order po, ang purpose po nito is to preempt something to be applied. Anong dahilan? To keep the status quo. Okay? Sabi ko dito pa lang, I smell something na Mayroong mali dito sa petition nila. Hindi po hinihingi ang TRO dahil ang TRO po ay pangpigil sa paparating. Kapag dumating na, nabukulan ka na, hindi mo na kailangan yan. Ang kailangan mo ay certiorari para ipa-review yung desisyon kung ba't kayo nasuspinde. Okay, and then itong preliminary injunction, katulad rin ng TRO para i-maintain, ito namang preliminary injunction, ini-issue naman po ito in anywhere during the process, ah, para po ma-preserve lang yung status quo hanggang makapagdesisyon itong quasi-judicial body, itong NTC. Okay, yun po yung purpose doon. Now, what went wrong? Ito po. The court said the petition warrants an outright dismissal. Kaya nga sabi ko kanina, bakit naman agad-agad binasura ninyo? Ang lupit nyo naman. Ito po, bakit daw po? Etong sabi, SMNI failed to exhaust all remedies, such as filing a motion for reconsideration daw sa NTC. So ibig sabihin po dito ay nagmadali nga ba ang SMNI? Ang ginawa ho kasi nila, imbis na magpa-file pa sila ng motion for reconsideration sa NTC na, "Hey NTC, paki-review naman yung desisyon nyo. May mali Paniwala namin ganito." So hangga't kayo'y makapagdesisyon, 'di ba, maintain natin ang status quo. Huwag nyo kaming i-lift ninyo yung desisyon nyo sa amin. Dapat po gano'n. Ito yung mga grounds namin para bawiin nyo yung desisyon ninyo. Hindi po nila ito ginawa. Mga kababayan, ang pagpunta po sa Court of Appeals at maging sa Supreme Court, ito po ay last resort. Parang ICC. Ang ICC naman ay Court of Last Resort. Ito naman po, ang pinakahuli na pupuntahan natin kapag na-exhaust na natin ang mga pwede pa nating pagdaanan. Wala, hindi nila ginawa. Ang tanong, bakit nila ito ginawa? Yan po yung mga magagaling na abogado. Oo. Hindi si Attorney Mark. Si Rolex Suplico. Magaling na abogado yan. Bakit ginawa nila ito? Nagsampa sila ng petisyon na sobrang hilaw.
na expected nila na ito ay maibabasura. Well, simple lang 'yan, eh. Ito lang, ano ba, naunahan ba ng yabang? Ito lang po yung nakikita ko diyan kung ba't nila ito ginawa. So, what they really want is to be dismissed, okey? Ma-dismissed 'yan. Bakit? Tignan niyo na lang yung behavior ng SMNI during the past 2 hearings, 'di ba? Kahit na talagang sabihin natin outright na talaga yung pag-abuso nila sa mga patakaran. O sila ka Eric, 'di ba? O naalala niyo 'yun. Eto pagkatapos ng hearing, they go to the media, dakdak ng dakdak ng dakdak, dakdak. Pero pagdating po sa harap ng, hearing ng Congress, baga basang sisiw. Yes or no lang ang ipasasagot, 'di pa kayang sagutin. Ang lalayo ng sinasagot. So ang gusto po nila rito mangyari ay maibasura kaagad rito and they got it. Outright dismissal ang inabot nila. Last month lang 'yan, eh. So, parang isang linggo lang yata nakalipas diyan, eh. So, anong nangyari po, nang na-dismiss ito, ang gusto nila ritong palilitawin ay kontrolado ni Lisa Smugs, nabayaran ni Lisa Smugs ang ating mga korte. Puta na, lahat mga korte na. Yan ang magiging narrative naman ng mga DBS. Okay? Yan naman po ang kanilang ipagsisigawan. And then, ito naman pong resigned. Hindi po retired ha, resigned. At etong isang retired na mga military, nako, sasabihin nila ngayon, galit na ang mga militar. Galit na ang mga retirado. Para namang may magagawa pa ang mga retirado. Wala naman na sa chain of command ang mga yan. Support na lang yan. 'Di ba? So, magagamit po kasi nila ito pampagalit ng kalooban ng taong bayan, yung mga tao na gusto nilang maudyukan pa, by brainwashing. Meron naman silang resibong pakikita, eh. Ito, ginawa sa amin ng gobyerno, oh. Ginawa ng Kongreso, oh. Ginawa ng NTC, oh. 'Di ba? Wala man lang hearing-hearing. May hearing. Inatinan nga nila kaya lang nung A4. Kaya lang, preventive suspension ang ipinatauna sa kanila. Oh, which is normal, 'di ba? Pampagalit lang imbis na ipaliwanag, nagkaroon po kami ng, preventive suspension mga kababayan mula sa NTC. Iaapila po namin sa kanila 'to, magfa-file kami ng motion for reconsideration. Kung hindi po natin narinig 'yan sa kanila. Ang narinig lang natin doon, talagang, ganito na yung pagyurak sa ating karapatan sa press freedom, ganito na, ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba puro paninira na talaga sa sistema ng gobyerno. Pero ang tanong, where were you during the ABS-CBN ordeal? Oh. Eh ako sinasabi ko, well, deserved ng ABS-CBN 'yan. Pero mas worse ang sasapitin nitong SMNI. Ang ABS-CBN hindi na napagbigyan to get another 25-year franchise. Ang SMNI o ang Suarasug, delikadong mawalan ng prangkisa. Yun ang problema nila rito. Nang dahil dito, kina Kibuloy. Well, siya lang rin naman ang may-ari niyan, eh. 'Di ba? Nagpalit-palit na lang yan recently. Oh, doon na lang yung mga changes na yan, eh. Sabi diyan, it said that SMNI must first show, among others, that they do not have any other plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law. Ibig sabihin, nabigo po ang SMNI na ipakita ito na talagang, nagipit na kami, lahat dinaanan na namin. Kaya andito kami sa inyo. Hindi po ito nagawa ng SMNI dahil hindi po talaga nila gagawin. Wala silang planong gawin 'yan. Imposibleng hindi 'yan naisip ni Attorney Rolex Suplico. Ayan, eto pa. Petitioners may not arrogate to themselves the determination of whether a motion for reconsideration is necessary or not. Yan. The CA said the NTC was not given any priority to rectify whether error it may have made or to address description or aspersion of grave abuse of discretion thrown at it by petitioners. O putya kayo, nabaliktad pa kayo. Sinasabi rito ng Court of Appeals, ang NTC hindi man lang nabigyan ng sapat na pagkakataon na mapag-aralan at maitama nila ang kanilang kung meron mang pagkakamali.
na katulad nitong ibinabato sa kanila nitong mga petitioners, itong SMNI. Dahil daw po diyan sa pagkabigo, 'no, ng, kabiguan na 'yan na magkuha ng motion for reconsideration, well, kaya po ang sabi rito, before filing the present petition is a fatal infirmary. Okay? Yun po yung kanilang, sinasabi diyan. Eto pa, in its petition, SMNI, the broadcast media arm of, KOJC, led by Kibuloy, and violated and said that the NTC violated the Constitution, ordering its suspension based on a resolution of the House of Representatives. Pinalilitaw po kasi nila rito, mga kababayan, pinarusahan po sila. Hindi po sila pinarusahan. Ang ginawa po sa kanila, preventive suspension ito. Hmm. The suspension order is stemmed from House Resolution 1499. Yung kay ano, kay Ganda, kay Lady in Red, 'di ba? Kay Congresswoman Migs Nograles. Hmm. Alam niyo naman na i-highlight naman ang iba't ibang mga violations nitong SMNI. Ang isinisisi pa nila diyan, ito daw po ay kagagawan nito ni Tambaloslos. Sabi ni VP Sara. Alang hiya, mas maraming nagawa si Martin Romualdez kaysa sa kanya, sa totoo lang. Kung pagdating lang sa pagganap ng trabaho, aba, etong kinakantyawan niyang, walang nagagawa, nakanganga, asa lang, pabigat lang, palaki lang ng bayag. Maliwanag na maliwanag, maraming nagawa. 'Di ba, finake news ito ni Ka Eric sa 1.8 billion. O diyan nagsimu-simula, nagkaungkat-ungkatan tuloy, kung naging matino lang yung pakikitungo nila kay Eric dun, hindi sana magkakaletse-letse ng ganyan, hindi mauungkat yung ibang atraso, mga violations ng SMNI. So ngayon, ito naman ang kanilang gustong mangyari, palitawin sa isipan ng taong bayan na sila po ay ginigipit ng gobyerno. Mali, 'di ba? Hmm. Alright?